Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Wolf King. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang palabas sa isang binatilyo na nagngangalang Drew, na nagmamaneho ng isang karwaheng puno ng mansanas. Nagmamadali silang umuwi dahil nangako sila sa kanilang mga magulang na darating bago gumabi. Habang pauwi, nakilala ni Drew si Aaron, isang dalaga mula sa kanilang nayo na matagal na niyang hinahangaan. Habang nakatingin sa bilog na buwan, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi nila alam, may isang were-rat na nagmamasid sa kanilang kilos. Nang malapit na silang makarating sa bahay, nakita sila ng kanilang ina mula sa malayo at sinabing handa na ang hapunan. Dahil sa tuwa, pinabilis ng magkapatid ang kanilang lakad hanggang sa makapasok sila sa bahay. Ngunit nag-aalala ang kanilang ina nang mapansin niyang may were-rat na gumagala sa paligid. Samantala, habang nakatitig si Mac, ang amain ni Drew, sa buwan, lihim siyang nilapitan ng kanyang asawang si Tilly at sinabing dumating na ang oras. Pinag-usapan nilang kailan nila ipapaalam kay Drew ang matagal nilang itinagong lihim. Napagdesisyonan ni Tilly na sasabihin ito ngayong gabi pagkatapos ng hapunan. Sa hapunan, parang ilang araw nang hindi kumain si Drew, sinimong niya ang pagkain at sinabi niyang parang nasusunog ang kanyang mga buto. Nang tamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang kamay, biglang nagningning ang kanyang mga mata ng kulay kahel. Napagtanto ni Tilly at Mac na masyado silang naghintay, nagsisimula na ang pagbabagong anyo ni Drew. Ginamit ni Tilly ang isang dahilan para ilabas si Trent, pinapunta niya ito kasama ang kanilang ama upang kunin ang mga hayop bago dumating ang bagyo. Pagkaalis nila, sinabi ni Tilly kay Drew na kailangan na niyang umalis sa bahay ngayong gabi. Hindi na siya maaaring manatili sa kanila dahil hindi siya tulad nila. Habang nagpapaliwanag si Tilly, napansin niya ang paparating na were-rat, kaya agad niyang nilok ang pinto at dinampot ang kanyang punyal. Ngunit nakapasok ang halimaw sa pamamagitan ng bintana at sinubukang saktan si Drew. Agad na sumugod si Tilly upang ipagtanggol ang kanyang anak gamit ang kanyang punyal. Narinig ni Mac at Trent ang kanyang sigaw kaya agad silang bumalik. Matindi ang laban ni Tilly, ngunit pinatay siya ng were-rat gamit ang matatalas nitong kuko. Sa matinding galit, tumangala si Drew sa buwan at nagsimulang magliwanag ang kanyang buong katawan. Bigla siyang naganyong kalahating lobo at marahas na umatake sa halimaw, na agad namang tumakas. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Tilly kay Drew na pumunta sa Brackenhome at hanapin si Duke Bergen, ang tanging makakatulong sa kanya. Pagdating ni Mac at Trent, nakita nilang hawak ni Drew ang bangkay ni Tilly. Dahil sa kanyang anyo, agad nilang inisip na siya ang pumatay sa kanilang ina. Sinubukan ni Drew magpaliwanag, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon. Agad siyang inatake ni Mac gamit ang espada. Wala nang ibang pagpipilian si Drew kundi tumakas, ngunit tinawag ni Mac ang mga taga-nayon upang tugisin siya. Si Trent, na mas mabilis, ang unang nakahabol kay Drew at inatake siya gamit ang kanyang palakol. Sinubukan ni Drew ipaalala na magkapatid sila, ngunit galit na sinabi ni Trent, hindi na. Habang papalapit ang ibang mga taga-nayon, kinailangan ni Drew mamili, lalaban o tatakas. Ginamit niya ang kanyang lakas upang tumalon mula sa isang bangin at makatakas. Sa kagubatan, nagkubli si Drew at napanood ang isang lalaking nagngangalang Lord Hogan na nagsasanay ng kanyang estudyanteng si Whitney. Nasa huling pagsubok si Whitney upang mapatunayan ang kanyang kakayahan. Bago siya umalis, binigyan siya ni Hogan ng mapa at binalaan siyang mag-ingat, dahil nasa loob siya ng Wilderman Forest. Naalala ni Drew, ang Brackenhome, ang lugar na sinabi ng kanyang ina na puntahan. Kaya sinubukan niyang nakawin ang mapa, ngunit nahuli siya sa bitag na inilagay ni Whitney. Tinawag siyang magnanakaw, ngunit ipinaliwanag ni Drew na kailangan niya lang makapunta kay Duke Bergen. Sinabi ni Whitney na hindi kailanman makakaharap ni Drew ang isang taong tulad ni Duke Bergen. Iniwan niya si Drew na walang magawa, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang bigla siyang makarinig ng sigaw, si Lord Hogan ay inaatake. Agad na nagmungkahi si Drew na tulungan nila si Hogan, kapalit ng impormasyong kailangan niya. Sugatang-sugate si Lord Hogan mula sa isang lasong palaso at inutusan silang tumakas dahil paparating ang Wilderman. Tumanggi si Whitney na iwan siya, kaya nagsimula silang tumakbo, ngunit nawala nila ang mapa. Nang sumubok lumaban si Drew,
muling nagliwanag ang kanyang mga mata at napaslang niya ang isa sa mga Wilderman, kaya't nagtakbuhan ang iba. Tinanggal ni Whitney ang palaso sa dibdib ni Hogan at napagtanto niyang lason ito. Hindi nila maibabalik si Hogan sa Brackenhome dahil nawala ang kanilang mapa. Ngunit may isa pang solusyon, may isang dilaw na bulaklak na kayang tanggalin ang lason, at alam ni Whitney kung saan ito matatagpuan. Samantala, si Trent ay naguguluhan at galit na galit. Hindi niya matanggap na pinatay ni Drew ang kanilang ina, na laging paborito siya nito. Sinabi ni Mac na hindi kailanman naging tulad nila si Drew. Bago pa nila maproseso ang lahat, dumating ang hukbo ng mga Lion Troopers, sa nayon. Sinabihan ni Mac si Trent na bumalik na sila sa bahay, ngunit hindi ito sumunod. Para sa kanya, kailangang pagbayaran ni Drew ang ginawa niya. Sa kabila ng babala ng kanyang ama, lumapit si Trent sa mga sundalo at sinabi kung saan nila mahahanap si Drew. Habang lumalala ang kondisyon ni Hogan, narating nina Drew at Whitney ang puno kung saan tumutubo ang dilaw na bulaklak. Sinabi ni Drew kay Whitney na siya na ang kukuha. Ngunit pagkatapos niyang makuha ang mga bulaklak, inatake siya ng isang dambuhalang gagamba. Agad na tumulong si Whitney, ngunit laking gulat niya nang makita niyang muling nagbago si Drew, sa isang warlord. Sa isang bagsak lang, napatay niya ang halimaw. Matapos gumaling si Hogan sa bisa ng bulaklak, tinanong ni Whitney si Drew kung alam niya kung ano siya. Sagot ni Drew, isa siyang halimaw. Ngunit itinama siya ni Whitney, hindi siya isang halimaw kundi isang warlord. Dito, isiniwalat ni Whitney ang katotohanan, bawat nayon ay dating pinamumunuan ng isang warlord, mga taong may kakayahang magbagong anyo sa hayop. May Shark Lords, Stag Lords, Were-Rats, at Bear Lords. Ngunit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang mga werewolves, na pinamunuan ng 7 kaharian hanggang sa dumating ang mga Lion Troopers at winasak sila. Ngayon, hawak na ng mga leon ang buong kaharian, at malapit nang magsimula ang isang bagong digmaan. Ang mga tao sa lahat ng nayon ay nagdurusa tulad ng pinagdaanan niya. Ipinaliwanag niya ito kay Drew at sinabihan siyang sumama sa kanila. Kailangan nila ng lahat ng warlord na maaari nilang kunin upang maghimagsik laban sa Lion Lord. Sinabi niya kay Drew na ang Duke Bergen na hinahanap niya ay isang Bear Lord. Masaya siya, naniniwalang kung makita ng Duke si Drew, maaaring mahikayat siyang lumaban-laban sa mga Lion, katulad ng paggising ni Lord Hogan mula sa kawalang malay. Nakita niya ang patay na gagambang kanilang pinatay at sinabing nagkamali sila. Ang napatay nila ay isa sa mga Diyos ng Wilder. Ngayon, susubukan ng mga Wilderman na patayin sila sa anumang paraan. Hinabol sila ng isang hukbo ng Wilderman hanggang sa makarating sila sa nayon ng Brackenhome. Nang sila ay napalibutan na, isang napakalaking oso ang lumitaw at nagsimulang pumatay ng mga Wilderman. Ang iba ay natakot at tumakbo pabalik sa kagubatan. Ang oso ay nagbagong anyo pabalik sa isang tao, at ito'y si Duke Bergen, ang lalaking matagal nang hinahanap ni Drew. Tumakbo si Whitney kay Hogan habang ipinakikilala si Duke Bergen bilang kanyang ama. Sinabi ni Whitney sa kanyang ama na may dinala siyang isang bagay na kamangha-mangha, higit pa sa isang ligaw na bata. Sinabi niya na si Drew ay isang warlord. Sinubukang ipaliwanag ni Drew na ipinadala siya rito ng kanyang ina at kailangan niya ng tulong, ngunit galit na sinabi ni Bergen na umalis siya. Paparating na ang mga Lion sa kanilang nayon, kaya ayaw niya ng gulo. Nang iginiit ni Drew na kailangan niyang kausapin si Bergen, iniutos ng Duke sa kanyang mga bantay na paalisin siya. Sinabi niya sa kanyang anak na ang mga wolf lamang ang maaaring lumaban sa mga Lion, ngunit hindi niya alam na isang ang wolf si Drew. Habang nakikipagbuno si Drew sa mga bantay, bigla siyang nagbagong anyo at naging isang buong lobo, pinabagsak ang mga bantay. Nagulat si Whitney nang makita ito, si Drew ay isang werewolf. Nakita ito ni Duke Bergen, agad niyang hinuli si Drew at itinapon sa isang kulungan. Habang iniisip ni Drew kung paano makatakas, nagkunwari siyang may sakit at hiniling sa mga bantay na tulungan siya. Nang buksan nila ang selda, mabilis siyang tumakbo palabas at sumigaw na kailangan niyang makausap si Duke Bergen. Ngunit dumami ang mga bantay at ibinalik siya sa kulungan. Samantala, dumating ang mga tropa ng Lion sa kanilang nayon. Habang naglalakad sa palengke, sinimulan nilang takutin ang mga tindero at kumuha ng anumang gusto nila. Ngunit binabayaran ni Whitney ang mga tindero gamit ang sarili niyang pera. Biglang nakita ni Whitney si Prinsipe Lucas,
anak ng Lion Lord, na inaangkin ng kanyang kabayo. Sinubukan niyang ipaglaban ito, ngunit pinigilan siya ni Duke Bergen. Dinaya ng Duke ang prinsipe, sinabing pangit ang kabayo at ipapakita niya ang mas magandang kabayo. Samantala, ang anak ni Duke Bergen na si Brogan ay pumasok sa selda ni Drew upang bigyan siya ng pagkain. Pinakita niya ang kabaitan niya dahil narinig niyang pinrotektahan ni Drew ang kanyang kapatid laban sa Wilderman. Samantala, dumating ang mga realistang bantay sa nayon upang hilingin ang kamay ni Lady Gretchen, pinsan ni Whitney at Brogan, para sa kasal kay Prinsipe Lucas. Nang makita ni Whitney ang mga bantay na inaapi ang isang nagtitinda ng dalandan, hindi na siya nanahimik. Sinubukan niyang turuan sila ng leksyon, ngunit pinigilan siya ng Royal Magister na si Lord Van Kensin gamit ang mahika. Kasama niya ang batang si Hector, pamangkin ni Duke Bergen na nais maging isang Magister. Dinala ni Whitney si Hector sa selda ni Drew. Galit si Drew kay Whitney dahil wala siyang ginawa upang tulungan siya. Nang hinawakan niya si Hector, agad nitong nalaman na isa siyang werewolf. Sinabi ni Whitney kay Hector na panatilihin itong lihim, dahil kung malaman ito ni Prinsipe Lucas, tiyak na papatayin siya. Habang nasa isang piging, tinanong ni Prinsipe Lucas ang tungkol sa isang misteryosong bilanggo sa Black Oak. Lumabas na si Hector ang nagsumbong sa Magister dahil natakot siya para sa kanyang buhay. Sinubukan ni Duke Bergen na itanggi kay Prinsipe Lucas na ang bilanggo ay isa lamang ligaw, ngunit naging mausisa ang prinsipe kung ano ang espesyal sa bilanggo at bakit hindi pa siya nalilipol. Sinabi niya kay Duke Bergen na nais niyang siya mismo ang magpapatay sa bilanggo. Halos mawala ng kontrol si Bergen sa kanyang galit, ngunit sinabi ni Whitney kay Prinsipe Lucas na siya mismo ang magdadala ng bilanggo sa kanya. Gayunpaman, halatang may iba siyang plano. Samantala, dahil hindi pumunta si Duke Bergen sa kanya, nagpa siya si Drew na siya mismo ang lalapit. Tumakas siya sa kulungan sa pamamagitan ng bintana dahil alam niyang hindi masasaktan ang isang warlord sa pagbagsak. Habang nasa proseso siya ng pagtakas, pinigilan siya ni Whitney sa pagpunta kay Duke Bergen. Sinabi niya na kailangang makita niya si Bergen upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Sinubukan ni Whitney na pigilan siya dahil wala siyang ideya sa panganib na kanyang kinakaharap. Habang hinihintay ni Prinsipe Lucas si Whitney na dumating kasama ang bilanggo, napansin niya ang marka ng kuko sa katawan ni Hector at tinanong kung sino ang may gawa nito. Alam niyang tanging isang warlord lang ang makakagawa noon, at nang malaman niyang ang bilanggo ang may gawa, nagalit siya at iniutos sa lahat na dalhin ang bilanggo sa kanya. Samantala, sinubukan ni Whitney na pigilan si Drew sa pagpunta kay Duke Bergen, ngunit pareho silang nadulas at nahulog. Biglang nagbago si Drew at naging isang buong lobo. Nagulat ang mga tao sa paligid at nagsimulang magsaya, sinasabing bumalik na ang lobo. Alam ni Whitney na may lalagay nito sa panganib ang kanyang ama, kaya ginamit niya ang kanyang anyong halimaw at nagmamadaling sumama sa kanyang kapatid at mga sundalo upang salubungin ang kanyang tiyuhin, si Baron Hoth ng Reesmere, kasama ang kanyang anak na si Lord Vincent at ang kanyang anak na babae na si Lady Gretchen, ang magiging asawa ng prinsipe. Nakita natin ang ugali ni Gretchen na mayabang dahil hindi niya pinansin ang yakap na pagbati ni Whitney. Sinabi ni Baron Hoth kay Brogan na sabik siyang muling makasama ang kanyang panganay na anak na si Hector. Nagising si Drew mula sa kanyang pagkawalang malay at nakita si Duke Bergen na naghihintay sa kanya. Sinabi niya kay Duke Bergen na ang tanging gusto lang niya ay matutunan kung paano kontrolin ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Bergen na ang pagiging isang lobo ay nangangahulugan na siya ay anak mismo ng Warrer, ang hari ng mga lobo. Dahil dito, nagiging banta siya sa mata ng marami, lalo na kay Haring Leopold, ang puno ng mga leon. Sinabi rin ni Bergen kay Drew na minsan na siyang tumulong sa isang lobo noon, at muntik na siyang mapugutan ng ulo dahil doon, kaya hindi na niya ito uulitin. Samantala, galit na galit si Prinsipe Lucas kay Duke Bergen sa pagtatago ng isang napakahalagang bilanggo sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Lord Vannan na ang mga B-Lords ay hindi kailanman naging tunay na tapat, dahil masyado silang nakakapit sa lumang hari. Nagtaka si Prinsipe Lucas kung paano pa may natitirang buhay na lobo, dahil ipinako ng kanyang ama ang isang pilak na espada sa puso ng huling Panginoon ng mga lobo. Sinabi ni Lord Van Kaysin na kung may nabubuhay pang lobo, maaari itong maging isang banta sa trono ni Haring Leopold.
Dahil dito, nagpasya sina Prinsipe Lucas at Lord Vannan na puntahan ang selda ni Drew nang hindi ipinaalam kay Duke Bergen upang patayin siya. Narinig ni Hector ang kanilang usapan at nagmadaling ipinaalam ito kay Whitney at sa kanyang kapatid na si Brogan. Pagpasok nila sa selda, nakita nila si Vannan na tinatangkang patayin si Drew. Hinawakan ni Brogan ang prinsipe mula sa likod at pinilit si Vannan na pakawalan si Drew. Sinabi ni Vannan na pakakawalan niya si Drew kung pakakawalan ni Brogan ang prinsipe. Nang bumitaw si Brogan, biglang itinulak ni Vannan si Drew mula sa gusali upang patayin siya, ngunit sinalo siya ni Whitney sa tulong ng kanyang kapatid. Dumating si Duke Bergen ngunit hindi niya kayang hamunin ang prinsipe matapos ipahayag na si Drew ay magiging bilanggo na niya mula ngayon. Kinagabihan, habang nagsisimula na ang kasal ni Prinsipe Lucas kay Gretchen, natuklasan niyang tinulungan ni Whitney at Brogan si Drew na makatakas. Nahuli sila ni Duke Bergen, ngunit sa pagkakataong ito, pinayagan niyang makatakas si Drew at sinabing lumayo siya hanggat maaari sa mga leon. Sa kasamaang palad, dumating si Prinsipe Lucas kasama ang kanyang mga sundalong leon at pinaligiran sila. Sinabi ni Whitney kay Drew na magpatuloy sa pagtakbo habang inilabas niya ang kanyang espada upang harapin ang mga ito. Sa kalagitnaan ng labanan, sinampal ni Lord Van Con si Hector dahil kumampi ito sa isang lobo. Nagalit ang ama ni Hector nang makita ito at sinabi kay Van Con na ang pagsalakay sa isang pinuno ng boar ay isang pagsalakay sa kanilang lahat. Biglang inilabas ni Lord Van Con ang kanyang punyal at sinaksak si Baron Houth habang nanonood si Hector, umiyak habang bumagsak ang kanyang ama. Habang nananalo ang mga sundalong leon, dinakip ni Drew ang magiging asawa ni Prinsipe Lucas at ginamit siya bilang bihag, sinasabing dapat siyang palayain kung gusto niyang ligtas ang babae. Biglang nagbago ng anyo si Prinsipe Lucas at naging isang leon upang salakayin siya, ngunit agad namang nagbago ng anyo si Drew bilang isang lobo at itinulak siya palayo. Pumasok siya sa isang elevator na nagtungo sa ilalim ng dagat, kasama si Hector at ang bihag na si Gretchen. Nakasakay silang lahat sa isang bangka. Sinabi ni Drew kay Hector at Gretchen na hindi sila bihag, kapag nakahanap sila ng ligtas na lugar, palalayain niya sila. Sinisi ni Drew ang sarili sa pagkamatay ng ama ni Hector, ngunit sinabi ni Hector na huwag niyang sisihin ang sarili. Alam niyang si Lord Vank, ang taksil na pinuno, ang pumatay sa kanyang ama. Matapos ang mahabang paglalakbay, binalaan ni Hector si Drew na papasok sila sa kagubatang Wormwood, isang lugar na puno ng mga sumisipsip ng dugo na paniki at higanteng polaka na kasinlaki ng aso. Ngunit ngumiti si Drew dahil ito ang huling lugar na iisiping hanapin sila ng kanilang mga kaaway. Pagdating nila sa lupa, tinangka ni Drew na tulungan ang isang matandang lalaki na nahihirapang itulak ang kanyang mga paninda, ngunit pinigilan siya ni Hector na nagpapaalala sa kanya na dapat silang magtago. Pumasok sila sa isang mabahong kamalig upang magpahinga para sa gabi. Biglang nakarinig si Drew ng sigaw ng tulong at agad tumakbo palabas. Nakita niya ang matandang lalaki na nahihirapang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga paninda sa ilog. Ginamit ni Drew ang kanyang kapangyarihang lobo upang tumulong. Nakita ng matanda ang kanyang mga mata at nagsabing purihin ang Diyos, ang lobo ay nagbalik. Bumalik si Drew sa kamalig at nakita niyang nakagapos si Hector sa kisame, ito na ang pangalawang pagtatangkang pagtakas ni Gretchen. Habang tinatangkang tumakas ni Gretchen gamit ang kanilang bangka, lumitaw ang kakaibang mga nilalang na tinatawag na Wilderman at dinakip siya. Dinala siya sa isang dambana at sinabing purihin si Val. Nalaman ni Drew mula sa matandang niligtas niya na may nayon ng mga Wilderman sa gilid ng isinumpang kagubatan, ang teritoryo ni Val. Habang naglalakbay patungo sa nayon, ipinaliwanag ni Hector kay Drew na si Val ay isang makapangyarihang mandirigma, isang sinaunang ahas na tuluyang niyakap ang kanyang reptilyang anyo at naging isang dambuhalang ahas. Itinuturing siya ng mga Wilderman bilang kanilang diyosa. Pagdating nila sa nayon, nakita nila ang mga Wilderman na nagsasagawa ng isang ritual. Habang hinahanap si Gretchen, inatake sila ng isang Wilderman, ngunit napatay ito ni Drew. Ginamit ni Hector ito sa kanyang pakinabang, binuhusan niya ang katawan ng isang dilaw na potion at ginamit ang mahika upang buhayin muli ang Wilderman, ngunit sa pagkakataong ito, nasa ilalim ito ng kanyang kontrol. Tinanong ni Hector ang Wilderman kung nasaan si Gretchen. Pilit nitong sinagot na dinala siya sa puno ng sakripisyo kung saan lilito si Val upang lumunin siya. Agad na pinatay ni Hector muli ang Wilderman at nagmadali silang pumunta sa puno ng sakripisyo. Nakita nilang nakagapos si Gretchen sa puno. Biglang inatake sila ng isang dambuhalang gagamba ngunit bigla itong tumakbo palayo, dahil si Val na mismo ang nasa harapan nila.
Una niyang hinawakan si Hector at pagkatapos ay pinabagsak si Drew. Nang paanan niya si Drew upang kainin, mabilis na inatake siya ni Gretchen gamit ang kanyang espada, kaya napilitan itong bitawan si Drew. Galit na nagbago ng anyo si Drew bilang isang dambuhalang lobo at walang takot na sumugod kay Va. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang leeg ng ahas at pinatay ito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Drew, nalasan siya ni Va. Agad siyang dinala nina Hector at Gretchen sa isang bangka patungong Motley, ang huling bayan bago makarating sa dagat. Sa gitna ng kanyang matinding bangungot, nagising si Drew at napagtantong dinala siya sa kanyang bayan, ang lugar kung saan kinamumuhian siya ng lahat. Tinulig sa ito ni Hector, sinasabing kailangan nilang huminto para sa pagkain, pahinga, at tulong, ngunit sinabi ni Drew na ang kanyang mga kababayan ay naniniwalang isa siyang mamamatay tao. Bumalik sa kanyang alaala ang sandaling hinabol siya ng kanyang bayan matapos akusahan siya ng pagpatay sa kanyang ina. Tahimik ang buong lugar pagdating nila, masyadong maraming sundalong leon, at nakapastil sa bawat pader ang wanted poster ni Drew. Nakita niya ang dating kaibigan niyang si Hamel, nakakulong sa isang hola. Nang makita siya ni Hamel, agad itong sumigaw ng tulong, sinasabing ang lobo ay nagbalik. Sinubukan ni Drew na tumulong, ngunit sumagot si Hamel na paano mo kami matutulungan, kung ikaw ang nagdala ng lahat ng kapahamakan dito. Nang kumalat ang balita tungkol sa isang lobo sa bayan, dumating ang mga sundalong leon upang magbigay ng babala. Maraming tao ang pinarusahan at pinatay ng walang dahilan, ang mga bahay ay sinunog, lahat dahil kay Drew. Muling sumigaw si Hamel ng tulong, kaya nagising ang mga sundalong leon at nagsimulang habulin sina Drew at ang kanyang mga kasama. Dinala ni Drew ang mga ito sa kanyang dating tahanan, ngunit nagulat siya nang makita itong nawasak. Sa likuran ng bahay, nakita niya ang libingan ng kanyang ina at humingi siya ng senyales kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit sa halip na sagot, bumalik sa kanyang alaala ang malagim na sandali ng patayin ng isang werit ang kanyang ina. Habang hinaharap ni Hector at Gretchen ang isang batang babae na may suot na maskara ng sundalong leon, biglang huminto ito sa pakikipaglaban nang makita si Drew. Ang pangalan niya ay Aaron, ang dating kaibigan ni Drew. Si Drew ay may hinahanap sa loob ng bahay noong gabing pinatay ang kanyang ina, isang mahalagang bagay na dapat niyang matanggap mula rito. Iminungkahi niyang maghiwa-hiwalay sila upang hanapin ito at inanyayahan si Aaron na sumama sa kanya. Sinabi ni Aaron kay Drew na hindi niya inaasahang patawarin siya nito, ngunit alam niyang hindi siya ang halimaw na iniisip ng iba. Sinabi niya na kailangan siya ng mga tao ng Manel upang tumayo at lumaban para sa kanila. Ngunit sumagot si Drew na walang sinuman ang makakalaban sa mga leon sapagkat masyado silang malakas. Sinabi ni Aaron na kung hindi sasama si Drew sa laban, siya na mismo ang lalaban. Mabilis siyang lumabas ng bahay dala ang kanyang espada. Samantala, nagsimulang mawala ng kontrol si Drew dahil sa laso ng ahas na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Sa wakas, natagpuan nila ang bagay na nais ibigay ng kanyang ina, isang kahon na naglalaman ng 3 napakahalagang mga alay sa pagsilang. Ngunit sinabi ni Hector na hindi lang ito mga regalo, kundi mga simbolo ng katapatan na ibinigay sa kanya ng mga warlords noong siya ay isinilang, bilang isang pangako na paprotektahan siya habang nabubuhay. Ang mga simbolo ay ang puno ng oak mula sa Bear Lords, ang sungay ng uusa mula sa Stag Lords, at isang modelo ng barkong Maelstrom mula kay Count Viga ng Shark Lords. Sinabi nilang si Count Viga ay naging pirata matapos siyang ipatapon ni Leopold. Ang barkong Maelstrom ni Count Viga ang pinakamapanganib sa White Sea. Naniniwala si Hector na si Count Viga ang warlord na itinakda ng ina ni Drew upang kanyang matagpuan bago sila magsimula sa kanilang paglalakbay. Ngunit bago nila ito gawin, nagpasya si Drew na hanapin muna si Aaron, na nagtungo upang harapin ang mga Lion Troopers mag-isa. Nakita natin si Aaron na sinusubukang iligtas si Hamel mula sa kulungan ng mga Lion Troopers. Nahuli siya ng isang sundalo at tinangkang patayin siya. Nakita ito ni Drew, at biglang nagising ang lason sa kanyang katawan, nagningning ng kulay lila ang kanyang mga mata. Natuwa si Aaron nang makita si Drew, ngunit nang bantaan ni Drew ang mga Lion Troopers na lumayo sa kanya, agad silang nagpaputok ng palaso. Naiwasan ito ni Drew, ngunit tinamaan sa dibdib si Aaron, dahilan upang siya ay mamatay. Dahil sa matinding galit, nagbago ang anyo ni Drew at naging isang lobo, nawala siya sa kanyang sarili at sinugod ang mga troopers. Dahil sa epekto ng lason, sinimulan niya ring atakihin ang kanyang sariling mga kaibigan. Sa gitna ng laban, muntik na niyang saktan si Gretchen, ngunit dumating si Hector at hinawakan ang kanyang dibdib, pinaalalahanan siya na sila ay magkaibigan.
Biglang natauhan si Drew at bumalik sa kanyang anyong tao. Agad silang nagpatuloy sa paghahanap kay Count Viga, isang pirata na maaaring maging tagapagturo ni Drew. Natagpuan nila ang isang tavern, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga pirata. Tinanong nila ang may-ari ng tavern tungkol kay Count Viga, ngunit sa halip, pinagtawanan lang sila nito. Ipinahayag naman ni Gretchen na siya ay ang magiging asawa ng Prinsipe Lucas at maaaring ipapugot ang ulo ng may-ari ng tavern. Dahil dito, napilitan ng may-ari na sabihin na dumarating si Count Viga sa tavern tuwing gabi. Hindi nila alam na si Count Viga ay naroon na mismo sa loob ng bar. Lumapit siya kay Drew ngunit hindi bilang Viga, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Sinabi niya kay Drew na matutulungan niya silang hanapin si Viga, ngunit kailangan muna niyang malaman kung bakit nila siya hinahanap at kung magkano ang kanilang handang ibayad. Biglang inihagis ni Gretchen ang isang supot ng ginto sa kanya. Ngunit bago pa man sila makipagkasundo, isang malaking lalaki ang lumitaw at isiniwalat ang kanyang sarili bilang si Viga. Hinawakan niya ang leeg ni Drew at humingi ng perang inutang sa kanya. Pinatumba ni Viga ang lalaki, ngunit dumami pa ang mga humahabol sa kanya. Sinabi niya kay Drew at sa kanyang mga kasama na sumunod sa kanya habang tumatakas. Dinala sila ni Viga sa kanyang barko, ang Maelstrom. Samantala, nagpasya si Gretchen na iwan sila at bumalik kay Prinsipe Lucas bilang kanyang magiging asawa. Sa kabilang banda, si Whitney at ang kanyang ama na si Duke Bergen ay ipinatawag sa palasyo ni Haring Leopold. Galit na sinermonan ni Leopold si Duke Bergen dahil hinayaan niyang makatakas si Drew. Bilang parusa, inutusan niya si Duke Bergen na ang kanyang anak na si Whitney ay magiging abay sa kasal ng kanyang anak na si Prinsipe Lucas kay Gretchen. Pagkatapos ng kasal, pipiliin nila ang lalaking ipapakasal kay Whitney. Wala nang nagawa si Duke Bergen kundi sumang-ayon, dahil alam niyang mapanganib kalabanan si Haring Leopold. Samantala sa barko, ibinunyag ni Vaya ang totoong pagkatao ni Drew bilang isang lobo at ang nararapat na hari ng Westland. Nagulat si Drew kung paano niya ito nalaman, ngunit ipinaliwanag ni Vaya na kumakalat ang kanyang mga wanted posters. Tinanong ni Drew si Vega kung matutulungan siya nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan bilang isang lobo. Ipinaliwanag ni Vega na ang pagiging isang mandirigma ay parang pagiging isang barko sa karagatan, maaari mong labanan ng hangin at alon at mabasag sa mga bato, o maaari mong matutunang gamitin ang mga ito sa iyong kalamangan. Binigyan ni Vega si Drew ng isang espada upang lumaban. Natalo si Drew, ngunit binigyan siya ni Vega ng mga pahiwatig kung paano makokontrol ang kanyang kapangyarihan bilang isang lobo. Samantala, si Hector ay hindi nagtitiwala kay Vega, tulad ni Drew. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar sa barko upang tawagin ang kanyang patay na ama para humingi ng mga sagot. Ngunit nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa kabilang silid. Nang kanyang siyasatin, natuklasan niyang ang tunog ay nagmumula sa isang kahon, at sa loob nito ay si Gretchen na dinukot ni Vega. Tinanong ni Drew si Vega kung bakit niya ito ginawa, at sinagot siya ni Vega na binalaan na niya ito na huwag magtiwala kaninuman. Sa puntong iyon, pinaligiran ng mga tauhan ni Vega si Drew at ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ni Vega na dadalhin niya sila sa Westland upang ipagkaloob kay Haring Leopold. Nagalit si Drew at nagbago ang kanyang anyo bilang isang lobo. Nakita ito ni Vega at siya naman ay naging isang Shark Lord. Naglaban sila, ngunit dahil mas may karanasan si Vega sa pakikipaglaban, nagwagi siya laban kay Drew at nagbalik ito sa kanyang anyong tao. Ikanadina ni Vega si Drew at ang kanyang mga kasama, pagkatapos ay naglayag patungong Westland upang ibigay sila kay Haring Leopold. Sa pagdating sa Westland, sinalubong sila ni Haring Leopold kasama ang kanyang mga sundalo. Ibinigay muna ni Vega si Gretchen sa prinsipe at si Hector kay Lord Van Cassen. Nang hiningi ni Vega ang mas mataas na bayad para kay Drew, bigla siyang tinakot ni Haring Leopold gamit ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag ni Leopold na sa umaga ng kasal ni Prinsipe Lucas at Lady Gretchen, si Drew ay bibitayin. Dinala si Drew sa palasyo, ngunit habang nasa daan, sila ay naharang ng mga Stag Lords na sumugod upang sagipin siya. Sumali si Whitney sa kanila sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama. Isang Stag Lord na nagngangalang Nick, ang nakahiwalay sa karwahe ni Drew mula sa mga sundalo, habang si Whitney naman ay pinalaya siya mula rito. Sa kasamaang palad, nahuli si Whitney ng Prinsipe Lucas at ng kanyang mga sundalo. Dahil dito, voluntaryong sumuko si Drew kapalit ng buhay ni Whitney. Sa loob ng kulungan, pinuntahan ni Duke Bergen si Drew upang sagipin siya, ngunit tumanggi si Drew. Ayaw niyang may madamay pa dahil sa kanya. Gayunpaman,
hiniling niya kay Duke Bergen na kung sakali, ipaalam sa kanyang amain na hindi siya ang pumatay sa kanyang ina, si Tilly. Sa silid ng mga babae, natuklasan ni Whitney ang Reyna Amalie, ngunit siya ay nasa ilalim ng isang mahika at natutulog sa loob ng maraming taon. Agad niyang tinawag si Hector upang gamitin ang kanyang mahika upang basagin ang sumpa. Kung madyay gising nila ang Reyna, matutulungan sila nito dahil siya ang totoong ina ni Drew. Samantala, si Duke Bergen ay nakipag-usap sa isang Stag Lord kung paano mapapabagsak si Haring Leopold. Nakita nila si Vega, ang Shark Lord, na nagbenta kay Drew sa hari. Dahil dito, sinuntok ni Duke Bergen si Vega at pinaalalahanan siyang ipinangako nilang paprotektahan ang lobo. Naglaban sila sa kanilang anyong hayop, ngunit dumating ang isang Stag Lord upang pigilan sila. Samantala, sa kulungan ni Drew, dalawang gwardya ang dumating, at sila pala ay, ang amain at kapatid ni Drew na nagbalat kayo bilang mga sundalo, dumating sila upang maghiganti sa pagkamatay ni Tilly. Ipinaliwanag ni Drew na hindi siya ang pumatay kay Tilly, kundi isang Rat Lord, na malamang ay tauhan ni Haring Leopold. Hindi pa rin sila kumbinsido, ngunit sa halip na patayin siya, iniwan na lamang nila siyang mabitay. Kinabukasan, si Lady Gretchen ay binihisan na para sa kasal, habang si Drew ay inilabas mula sa kulungan para sa kanyang pagbitay. Iminungkahi ng Verdugo na si Haring Leopold na mismo ang pumatay kay Drew. Ngunit nang itinulak siya ni Leopold papunta sa kumukulong pilak, biglang itinutok ng Verdugo ang kanyang espada kay Leopold, at inihayag niyang siya pala ang amain ni Drew. Mabuhay ang lobo, sigaw niya. Sa puntong iyon, nagising ang Reyna at sinabi sa lahat na ang tunay na tagapagmana ng trono ay si Drew. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng mabuhay ang lobo, at pati si Gretchen ay sumama sa kanila. Sinubukan ni Prinsipe Lucas na hilahin siya palayo, ngunit sinabi niyang hindi na siya interesado maging Reyna. Nagalit si Haring Leopold at inutusan si Lord Van Cassen na patayin ang Reyna. Ngunit dumating si Drew upang ipagtanggol siya. Nagbago ng anyo si Van Cassen bilang isang war rat, at sa puntong iyon, napagtanto ni Drew na siya ang pumatay kay Tilly. Samantala, sina Duke Bergen at ang Stag Lord ay nag-anyong hayop at nakipaglaban kay Haring Leopold. Humingi ng tawad ang ina ni Drew sa kanya dahil pinalayo siya noon upang protektahan siya. Sa kalagitnaan ng labanan, dumating ang amain ni Drew upang ipagtanggol siya mula sa Rat Lord, ngunit napatay siya sa laban. Nang makita ni Haring Leopold na hindi niya kayang maneg, nagpasya siyang tumakas. Bago siya umalis, inutusan niya ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga bantay na kunin ang isang singsing at maglakbay patungong disyerto upang hanapin ang isang tao. Hinahabol si Drew ng mga tauhan ng hari, ngunit tinulungan siya ni Vega upang makatakas. Sa huling sandali, sumunod siya sa mga tagubilin ni Vega, at tumalon silang dalawa sa dagat, at dito nagtapos ang episode. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.